Sa bidyong ito, tatalakayin ko ang nakakakilabot na labi at susuriin ang paranormal na aktibidad kasama ang dalawa kong kaibigan habang sinisiyasat ang kasaysayan ng dating magandang nayon na ito. Yun ni Samcho na pumunta rito ang mga paranormal investigator para maranasan ang lugar. May 2 tao na nagpatiwakal dito. Yung batang babae ay dati nang nakatira sa bahay na yun. Tingnan natin kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Makasalanan. Makasalanan. Inaakala ko na marahil ang espiritong ito ay gumawa ng ilang kasalanan. Pare, hindi talaga pwede. Santo kalokohan mga kaibigan. Papunta na kami. Nasa mahirap na terenyo na kami. Nahulog ako doon kanina lang. Ang mga ito... Maraming mapanganib na daan, nakakapagulat. Tawa ka, mabilis ka talagang magmaneho. Pero tingnan mo ang mga bukirang ito. Mga milya kada oras ang bilis nila. 3 minuto na lang ang layo natin sa Yellow Dog. Magiging magandang lugar ito para dokumentasyon. At sobrang excited ako na nandito nito. Okay, isang nakatiwangwang na maliit na bayan. Dati itong parang isang bayan ng pagmimina. Iniwan na lang itong nakatiwangwang. Sasabihin ko ang higit pa tungkol dito mamaya pagdating natin doon. Ay, shit! Distractura, Dave. Tapos ang ilang oras ng pagmamaneho sa mga batuhang kalsada ng Pennsylvania, sa wakas ay dumating kami sa Yellow Dog Village. At ako Ay talagang... nabikani. Sinadya kong hindi tiningnan ang mga larawan ng lugar bago ako pumunta dahil gusto kong mabigla. Hinahangaan ko ang pagkakayari at pagkakulay ng mga bahay. Nandito na yung caretaker para magbukas ng gate para sa atin. May buong pahintulot tayo mga kaibigan. Habang pinaparada namin ang aking mga kaibigan ng bus, nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala at magpakilala sa may-ari ng Yellow Dog Village. Ito si Latif. Nasasabik akong matuto pa tungkol sa kasaysayan ng bayang ito at marinig mula sa kanya ang pakiramdam na manirahan sa natatangi at nakakakilabot na lugar. Yung Yellow Dog Village ay malapit sa Kitsing, Pennsylvania. Sa ito ay inabandonang company town na nagsimula noong maagang 1,000 na ranks. Itinayo ng Pittsburgh Limestone Company ang nayon bilang tirahan para sa mga manggagawa nito at ng kanilang mga pamilya. Sa video na ito, tatalakayin ko ang natitirang bahagi ng Erie. Magpapalipas ng gabi kasama ang dalawa kong kaibigan at sisiyasatin kung may paranormal na aktibidad habang ako'y lalim na naglalakbay sa kasaysayan ng dating magandang nayon na ito. Ang karaniwan ang mga kumpanyang bayan tulad ng Yellow Dog noon. Nagbibigay sila ng mga tirahan, paaralan, simbahan at tindahan na pag-aari at pinapatakbo ng kumpanya. Kapalit nito, umaasa ang mga manggagawa sa kanilang employer para sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Ito isa sa mga symbiotikong relasyon na may kaugnayan na dahilan. Ang pangmalang Yellow Dog ay nagmula sa terminong ginamit sa mga welga ng mga manggagawa sa pagmimina at industriya. Ang Yellow Dog ay termino rin para sa mga kontratang nagbabawal sa mga manggagawa na sumali sa mga unyon. Maaaring tumutukoy ito sa umiiral na dinamika ng kapangyarihan noong unang panahon ng bayan. Ang Yellow Dog Village ay gusto mawir na komunidad na waisis matahanan porges pamilya, paaralan, and sentro ng komunidad. Ang buhaway sa Yellow Dog ay parehong idilik at hamon. Sa rurok nito ang nayuno ay tahanan ng 2 dosenang pamilya. Naglalaro ang mga bata sa schoolyard, nagtitipon ang mga kapitbahay sa porch, at ang lokal na simbahan ay nagbubuklod sa komunidad linggo-linggo. Ito ay kukimpling, masisipag na tao, hindi lamang nagkakasa sa kanilang trabaho, kundi sa isang ibinahaging kahulugan ng layunin. Ngunit ang buhay sa company town ay di perpekto. Yung Pittsburgh Limestone Company ay nangingibabaw sa mga aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay. Umupa na sa mga natahanan at namimili sa tindahan ng kumpanya ang mga manggagawa. Umaasa rin sila sa kumpanya para sa mahahalagang serbisyo.
Dahil sa antas ng kontrol, kaunti na lang ang natitira para sa autonomiya. Parsay pa sa isang manggagawang nawala ng trabaho, nawala rin ang kanilang tahanan at lugar sa komunidad. Sa gitna ng mga hamon, itinatag ng mga taga-Yellow Dog ang isang buhay at matatag na komunidad. Sila ay nagdiriwang magkasama, nagpalaki ng mga pamilya at nakahanap ng kasiyahan sa maliliit na sandali ng pang-araw-araw na buhay. Sa Friends, ang Yellow Dog ay higit pa sa isang lugar na tinitirhan. Ito ay tahanan na nagkakasya sa sarili kung saan umaasa ang mga manggagawa sa kumpanya para sa trabaho, tirahan at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang limestone quarry ang buhay ng bayan at hanggat namamayagpag ang industriya, ganun din ang Yellow Dog. Nang bumagsak ang industriya, umalis ang mga pamilya, kaya naging bayang walang laman. Bagaman may kisap ng pag-asa. Sila Tef ang pinakabagong may-ari na nakatira sa lugar kasama ang kanyang asawa. Magkasama, sila ay may misyon na maibalik ang mga gusali at malaman ang nakalimutang kasaysayan ng lugar. Paano mo nalaman tungkol sa Yellow Dog Village? Naghahanap ng mga ari-arian. Maraming salamat. Para ito sa mga bata. Okay. At nag-iimbestiga. Nung una, hindi siya masaya sa aming mga nakatira dito. Konti lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Dati, hindi ko rin ito alam. Malaki rin ang proyektong ito. Ito ay isang higanting proyekto. Ilang milyon. Posible iyan. Kailangan lang ng presyo. Ayusin nila yon pero kulang tayo sa pera ngayon. Kaya sinisikap mong maibalik lahat ng bahay. Posibleng hindi kami makapag-ulat ngayon pero sana. Ay tama. Habang ako'y naglalakad-lakad sa buong nayon, naging malinaw kung gaano Kalaki ang layunin nila, Tef. Na maibalik ang ari-arian talaga. Ang kondisyon ng mga gusali ay nagpapahiwatig na ito ay isang nakakatakot na gawain na nangangailangan ng maraming pagsisikap, dedikasyon at pera. Nakipag-ugnayan ako sa ilang tao. Ngunit hindi pa sila nagdedesisyon kung nais nilang mag-invest Ganun kalaki. na halaga ng pera dahil tinitingnan nila ang mga numero. Matapos mag-invest, paano sila makakakuha muli ng pera? Kung sila ay magkakaroon ng pera. Kaya naman sila ay patuloy na nagtatrabaho dito. Ngayon ay marami sa mga bahay na ito ay na-block na. Tulad ng makikita mo, may maliit na bakod sa paligid nito. Nakuha mo. Sana makahanap ka ng numero na maaring tugmaan lahat masaya para magawa natin ito at matapos ito. Ayusin ito o anuman basta maprotektahan ang estrukturang ito. Yun ang aking pangunahing layunin. At dito. Pero sa tingin ko ito talaga ang nagpapaganda sa Yellow Dog. Ang mga bahay na ito na merong historical na hitsura. Makukulay sila. Gustong gusto ko yung isa na parang pink at meron din tayong kulay light green. Talagang cool tignan. Lalo na kung may drone ka, makakakuha ka ng aerial view ng lugar ng... Itinayo ito isang siglo na ang nakakaraan. Ang mga tao ay nabubuhay sa isang mahirap na kalagayan. Ang buhay ay talagang mahirap at halos hindi makasurvive sa pagtatrabaho sa minahan. At sila ay nakakahanap ng pagkain sa mesa na maganda para sa kanila. Maraming damit at mga bagay na nakikita natin sa mga gusaling ito ay orihinal mula sa pamilya na dating nakatira sa kanila. Tirahan para sa susunod na henerasyon, mga anak at apo, kung saan maaari nilang makita kung paano nabuhay at nalunasan ng kanilang lolo. Tama. Paghahambing sa kasalukuyan. Yun ang... Nakarapat-dapat na noong panahon na yon kailangan nila sa Her Away Onward of KA Plus sa Bindokuziya 14 sa Yermiler Otuzlar. Her Away ang Plus sa 1,920 ler, 1,930 lar. Ipagtatanggol mo ito upang maunawaan nila kung paano sila umabot sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa pamagitan ng... Noong gitna ng ika-20 siglo, nagbago ang mga ugnayan. Tampang ang manggagawa sa limestone na minsan ang buhay ng Yellow Dog Village ay nagsimulang bumaba sa teknolohiya at mga pagbabago sa mga kasanayan sa industriya. Ginawa ng quarry na hindi gaanong nakakapagpatubo. Dahan-dahan, ngunit tiyak na ang lifeline na dapat manatili sa bayan ay nagsimulang matuyo. Umalis ang mga papamilya para maghanap ng bagong oportunidad sa kalapit na bayan at lungsod. Isinara ng paaralan ang mga pinto at huling tumunog ang kampana ng simbahan. Isa-isa ang mga tahanan ay iniwan, yung kanilang mga bintana ay tinakpan o iniwan na wasakin. Ang mga elemento ng huling 1,900 na daan, ang Yellow Dog Village ay naging isang bayan ng mga multo. Ang dating isang namumukod-tanging komunidad ay naging isang relikya ng nakaraan. Ang kanyang walang damang kalye ay paalala ng pansamantalang industriya at kahinaan ng mga komunidad,
na itinayo sa paligid nito. Dito, unti-unti, pero maganda na sinusubukan mo. Upang gawing functional ang bahay na ito, pero hindi lamang functional, kundi may mas magandang hugis ang isa doon, oo, at ang dalawang iba pang gusali ay nagtatrabaho doon sa ibaba na dating simbahan na kapilya. Parang Ganun, oh, wow. At lahat ng daan pababa sa likod na sulok, sige. At ang gusali ng opisina, parang nagtatrabaho din kami doon, kaya depende kung paano. oo nga pala. Ito ba ang magiging tahanan mo sa hinaharap? Ito ang hinaharap. Tahanan, oo, ito ang pinakamalaking bahay sa tingin ko. Oo, ito ang Digasos. Mahal ko ang hitsura nito. Maganda ito. Salamat sa pagpunta, o walang anuman. Salamat, sigurado akong makakatulong ang video na to sa ilang paraan. Sana, oo. Mga kaibigan. Kung ikaw ay si... Mga kaibigan, kung interesado kayong bisitahin ang nayong ito, siguraduhin may permiso kayo. Makipag-ugnay kay Latif at magpadala siya ng email. Mabait siyang tao at ito'y isang kamanghamanghang lugar na bisitahin at suriin kasama ang iyong mga manok. Oh, sila ay naglilinis ng kahon, oo nga. Oo nga. Naghanda ka ba ng almusal ko rin? Oh. At ang kahon, oh. Mabuti ang iyong pamumuhay dito. Sobrang daming manok. Astig, papalapit na itong taong ito sa akin. May pangalan ba silang lahat o wala? Kaya, Dito mismo. Astig. Ano ang balita, manok? Maari ka bang maglagay ng manok? Hindi ko alam. Hey Siri, maari ka bang mag-alaga ng manok? Sinubukan kong tanungin si Siri at wala akong signal dito. Ano ang... Kaibigan. Hindi, huwag mo akong iwanan, ako. Sa tingin ko ang lalaki ay kumukuha ng pagkain. Para sa kanila may lawin. Oo, may mani, may dalawa sa kanila. May malaki ito. Mas malapit sa lupa doon. Kung... makikita mo sa paligid natin, hindi siya bababa. Sige, tayo ay tumitingin sa harap. Protektahan natin ang mga manok ko o nagpo-protekta. Ang manok tama, ikaw. Sa gabi, itinatago mo ba sila? Oo, sa gabi. Oo, sa gabi wala pa akong naranasang raccoon. Ang raccoon ang pinakamasahol. Sila ay dumadating sa oras ng gabi. Ay, Diyos ko. Ano ang pinutulan nila ng ulo? Ang iyong teksto ay lumalabag sa mga patakaran at hindi maikli ng naayon sa kahilingan. Pwede. At ang patay na manok ay hindi mabuti. Tay, dito ka. Nasa loob ng mahabang panahon, nakalimutan ang Yellow Dog Village, isang bayang multo na nakakulong sa oras. Nakamakailan tumay mga hakbang na ginawa para mapanatili ang kasaysayan ng lugar. Ang mga turista, yung mga litratista at mahihilig sa kasaysayan ay naakit sa nayon. Ang mga tour na may gabay ay paminsan-minsan nagbibigay sa mga bisita ng silip sa natatanging kwento ng nayon. Pasalamatan natin si Josh. Ipakilala ninyo siya, mga kaibigan. Tandoming tungkol sa Centralia. Sinabi mo na dapat ito ay katulad ng Centralia. Nakapunta na ako sa Centralia. Kakaunti na lang ang natitira ron. Sure, pero kapag pumupunta ako dito, ito ang aking itinuturing na Centralia. At kapag may inisip naman yung mga tao ng Centralia, karamihan sa mga bagay doon ay natanggal na sa kasamaang palad. Pareho lang yung konsepto. Tama? Parehong konsepto, tama. Is ng minhan na yun na iniwan at ito marahil ang tanging isa na yung sa last niyo maaaring tuklasin, lalo na ang tanging isa na maaari mong tuklasin ng legal. Kaya ang mga plano sa kasalukuyan para sa Yellow Dog Village ngayon ay nais naming magbigay ng isang ligtas at legal na espasyo para sa mga tao na pumasok at tuklasin at maranasan ang kagandahan at ang kamanghamangha ng alam ko tunog klise, ang kamanghamangha ng urban exploration dahil ito'y maganda. Ako at sangking kasosyo sa negosyo na si Debbie ay mga urban explorers na at ginagawa na namin ito ng matagal. Ang Urbex ay maaaring maging napakapanganib. At alam mo, meron kaming magagandang waiver kaya yun ay maganda at mabuti. Meron ba kayong mga nakakatakot na kwento tungkol sa lugar na ito? Hindi namin talaga alam. Sigurado ako na meron na mga kamatayan. Ikaw? Ano mo sa buong Mga taon at mga bagay na ganun. kalikasan. Pero Nice strikes na bumisita ang sungay paranormal investigator dito para maranasan nila ito. Ayaw namin ng kaguluhan. pagdating sa paranormal, Salamat sa mga investigasyon, tinatanggap namin sila. And marami na kami kung naranasang mga investigasyon dito at yung mga karanasan dito. Lalo na sa boarding house na yon sa kabila. Yan na nasa likod ko mga kaibigan. Ang boarding house ay para sa mga single o nahuli sa iyon? Oh. Mga single na direktang manggagawa?
Tama, ang boarding house ay para sa mga single na occupants, para sa mga single na lalaki na nandito nang walang pamilya at pagkatapos ng mga taon, pagkatapos mo malaman kung gaano katagal sila nag-convert ito sa isang duplex. Pero tuwing mayroon tayong mga paranormal na investigador dito, palaging natutuklasan nila ang aktibidad sa loob ng boarding house na iyon. Tama? Pero nga lang nating suriin ang boarding house na yon sa gabi habang magkakampo tayo dito para magtagal hanggang sa susunod na araw. Ay ang mga plano ng may-ari dito ay hula ko ay upang subukang hikayatin ang mga tao na pumunta at baka mag-ambag ng pera upang subukang ibalik ang lugar na ito sa baba. Well, sinusubukan namin. Ang ideya ay parang pag-iingat sa lahat ng maaari namin. Pero tama, para protektahan ang mga bahay mula sa aktwal na pagbagsak. Pero sa parehong oras, pinapanatili ito sa lugar kung saan mayroon pa ring lugar ang mga tao para tuklasin. Hindi mo na talaga nakikita ang mga lugar na tulad nito ngayon dahil marami sa mga bayan ng Minahan ay nasira o nawasak na kaya ito. Marahil, ang isa sa mga huling nagpapanatiling bayan ng Minahan sa Pennsylvania. Oo. Hindi ka makakakita ng lugar na tulad nito na bukas sa publiko. Oo, kahit saan talaga cool. Yan ay maganda pa ba ang Minahan dito hula ko? Oo, ang Minahan ay nasa kabilang kalye pa rin. Sa pangkalahatan, ito ay ginagamit pa rin. Okay. Sa tingin ko, ito'y nakalimutan ko ang pangalan ng kumpanya. Tinatawag sila na Snyder Brothers at sila ay nagmimina pa rin doon. Sila ay naghahanap pa rin ng limestone doon. Kaya limestone, okay. Tinanong ko kung ano ang maaaring minahin, hindi ko binasa tungkol dito pero sinusubukan kong humabol tulad ng pagtanda sa lahat ibang lugar na tuklasin. Kaya yung minahan. Ito ba ang parehong minahan na ginagamit din ng mga minero dito? Oo, ginagamit nila. Tumawid lang sila sa kalye at pumasok sa Minahan Diyos ko. Ito ay naging abandonado sa unang lugar dahil umalis ang Pittsburgh Limestone Company noong huling 1950s hanggang maagang 1960s, subalit may isa pang kumpanya na sumunod sa kanila na may talagang natatanging ideya. Para sa minahan ito ay tinatawag na Moonlight Mushrooms at binago nila ang buong minahan sa isang minahan ng kabute kung saan Ginagamit nila. tumutubo tulad ng gourmet na kabute doon at sa katunayan sila ang pinakamalaking minahan ng kabute sa mundo o kinilala ng Guinness Book of World Records sa loob ng halos 30 taon. Meron talaga. Episode ni Mr. Rogers kung saan bumaba siya sa minahan ng kabute. Parang nagtutugtog siya ng trompeta at lahat talagang cool yon. Bago ba yun dito rin? Minahan ng kabute, hindi iyon. Yun ang parehong mina. Parehong mina. Sila ay nagtatanim ng mga kabute sa isang tambakan. Tama, oo. Kaya parang ang mga maliliit na kabute, ang mga maliliit na button kabute na matatagpuan mo sa mga lata, at sa mga tindahan ng grocery, doon sila galing doon, grabe, paumanhin sila ba? Ay nagtatanim pa rin ng mga kabute doon sa taong 2007. Sila ay natigil. Moonlit Mushrooms ay natigil at umalis, okay? Natigil lang ang kumpanya. Pero tulad ng makikita mo, habang papunta ka dito, wala masyadong oportunidad sa trabaho. Kaya ito'y napaka-rural, huling opisyal na may-ari, na nagmamay-ari sa buong nayon at patuloy na tinirhan o gusto niyang gawin ang nayon bilang pabahay na mababang kita. At isa sa mga bagay na ginawa niya, gusto niyang i-renovate ang lahat at natapos niyang i-renovate ang mga septic system kung saan ngunit ginamit niya ang murang lakas paggawa at murang mga materyales para gawin ito. Sa kasamang flood, sumabog ang mga septic system ang nagsimulang pagkasakit ang mga tao. At dumating ang Pennsylvania EPA, sinuri nila ang tubig at nalaman nila na may coli sa tubig. Kaya yun ang sinabi nila na kailangan mo nang umalis. Pa rin. Tubig, okay, eksakto. Kaya tandaan ninyo mga guys, kung makakita kayo ng anumang tubig, anumang mga batis, kahit saan, huwag uminom dito. Alam ko na napakatukso nito. Maaaring may mga ameba na kumakain ng utak doon. Maaaring umiinom ka ng Escherichia coli, pero ilang tubig na hindi gumagalaw. Huwag gawin ito, okay lang. Pero kung makakita ka ng pagkain dito, ibang usapan na yon, nasa sayo na yon. Kaya ano ang kaibahan sa pagitan ng... Well, talagang binutas niya ang kanyang sariling balon. Nagpatayo siya ng kanyang sariling balon. At sa tingin ko, ang mga problema ang nangyari ay isa sa mga septic system sa itaas ang pumutok. At pagkatapos, ito ay bumaba sa ibaba. Kaya okay ang kanyang bahay. Pero may isa pa akong tanong. Sigurado kaya parang bumalik sa bagay na paranormal? Oo. May mga investigasyon ng multo dito na ginawa ng ibang mga tagahuli ng multo. Mayroon bang isang bagay na palaging nahuhuli nila?
Parang meron bang isang pangunahing bagay na multo dito? Hindi talaga kami nakakakita. Isang tiyak na multo na lumitaw o para sa akin. Tuwing nandito ako, pakiramdam ko ay nakikilala nila ako dahil parating mukhang isang masayahing uri ng enerhiya, parating mukhang isang napakasarkastikong uri ng masayahing uri ng enerhiya na magandang oras kung saan sinusubukan nilang makipaglaro sa iyo. Hindi ko pa na-experience ang anumang uri ng negatibong enerhiya na maganda, lalo na sa bahay na iyon. Halos pakiramdam ko na ang bahay, ang boarding house at ilan sa mga nakapaligid na mga bahay dito, halos may mga bata sa loob, hindi ko alam kung bakit. Pero parang sobrang masaya at narinig mo yun, sinusubukan nilang guluhin ang mga bagay. Ngayon lang sa gusali malamang na tumutugon sa sinasabi mo. Ngayon malamang nakilala nila ako. Wow, pero okay lang yon, hindi ko sila kinatatakutan sa lahat. Tulad ng pagtanggap ko sa kanila, gusto ko na may mangyari. Alam mo, gusto kong makita ang mga paranormal na bagay, Kapag mayroon kang mga investigador dito, parang pare-pareho lang ang kanilang nabanggit. Tulad ng parehong lalaki, o parehong hugis, o parehong ingay, o ito'y isang bagay na kanilang napansin na halos magkapareho tulad ng isang pattern. Hindi ito talaga tulad ng isang pattern. Hindi kami nakakita ng anumang uri ng hugis, palaging tulad ng REM. Ang mga REM pots ay palaging nagwawala. Okay, meron kaming ilan sa mga iyon, kaya gagamitin namin ito ng higit pa. Higit pa kaysa sa lokasyong ito na ginagawa mo, Sa ngayon, tama ngayon, ito lang, okay, talagang gusto ko ang ideyang ito. Mga guys, dahil pagod at sawa na ako sa pagpunta sa mga lugar na kailangang magtago at maging maingat. Ito ay talagang maganda? Paraan para mag-explore at maging ligtas. Paano sila makikipag-ugnayan sa'yo kung kailangan nila? Maaari ninyo kaming maabot sa www.yellowdogvillage.com. Meron kaming website at sa Facebook ay Yellow Dog Village Tours. Okay? Meron din kaming Instagram na Yellow Dog Village at Yellow Dog. Mga kaibigan, tignan niyo ito. Ang link sa description. Okay, Josh, maraming salamat at gusto mong bisitahin ang lugar na ito? Narito ang mga link. At doon na nga mga kaibigan ng kasaysayan ng Yellow Dog Village, ginugol ko ang natitirang bahagi ng gabi sa paglalakad-lakad at pagtuklas pa sa Ghost Town. At sa kabila ng pagkakapabaya nito, ang lugar ay mayroon pa rin kakaibang pakiramdam na parang tahanan. Naiisip ko na lamang kung gaano ito kasigla noong may mga taong naninirahan pa dito. Sa katunayan, isa itong malaking proyektong haharapin. Binibigay ko ang lahat ng aking respeto kay Latef sa pagbili ng lugar na ito at may layunin na ayusin ang lahat. Grabe, dami ng trabaho mula sa nakikita ko. Kaya dito sa likod ko ang pangalawang bahay na sinusubukan nilang ayusin at sila'y nagtatrabaho dito ngayon. And si Tumisto na tinuturo ko yung bahay ni Latif. Ito'y natapos na. Siya ay nagluluto sa akin ng tsa at ng ilang merienda na ngayon. Tingnan natin, baka tapos na ito, kaya bisitahin natin siya at tingnan ang kanyang tahanan. Nakakatakot sila. Sige. Kaibigan? Hey. Ano ang gusto mo? Hey! Mukhang sinusubukan akong kalabanin ng taong ito. Kaya mga kaibigan, ito ay isang silip sa bahay ni Latef. Naniniwala ako na ito ang tanging bahay dito na ganap na matitirhan ngayon at nakatira siya rito kasama ang kanyang asawa at handa na ang tsaa dapat maging maganda ang pamumuhay sa isang rural na lugar kasama ang iyong mga manok, walang kapitbahay na mag-aabala sa iyo, walang ingay na polusyon. Talagang magugustuhan ko ang pamumuhay sa isang lugar na ganito.
Mahal ko ang baklava. Oo, nakatikim na ako nito dati. Gusto ko lang ipakita sa aking camera ang baklava na ito. Tingnan nyo mga kaibigan. Makiwan na ang komento kung natikman mo na ito. Ilang beses ko nang natikman at masarap talaga itong panghimagas. Ginawang bahay na baklava. Marahil mas mahusay kaysa sa mga natikman ko na talagang maganda. Masarap yan. Isibi kasama ng ilang sa... Oh, salamat Latif sa pag-imbita sa amin dito. Kainan na, ano ang pakiramdam? Ito'y Turkish. Wow, maganda yan. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang itsura ng tsaa. Oo, sa tingin ko ito'y magiging talagang astig. Ang dokumentaryo, ang pelikula, mukhang maganda ito. Ito na ang sikat na manok ngayon. Kaya ano ang pangalan ng manok na ito? Manok! Ang pangalan mo ay Manok. O ang pangalan mo ay Manok o iwan natin ito sa mga manonood na magbigay ng pangalan na napakakalma. Habang lumulubog ang araw at sumikat ang buwan, inimpake ko ang aking mga gamit para magpatuloy sa pagtuklas. Nais kong makakuha ng paranormal na aktibidad na may kaugnayan sa mga kwentong narinig namin. Sabik din akong tuklasin ang iba pang abandonadong gusali. Medyo malamig doon kaya magsusuot ako ng jacket at pantalon. May mga ulat ng ghost hunters dito, ngunit sa tingin ko walang masamang bagay sa lugar na ito at hindi ito pinamamahayan ng mga multo. Sa ngayon ay maayos naman, walang kakaibang naranasan. Tingnan natin kung ano nangyari ngayong gabi. Lubos na madilim na ngayon. Alam mo ba, hindi ko talaga nagawang tuklasin ang mga bahay sa dulo. Kaya tara at tingnan natin ang ilan bago tayo pumasok sa pinakamultong bahay dito sa... Siyempre, nakuha ko ang aking ilaw mula sa Ace-beam na sobrang liwanag. Habang patungo ako sa malayong dulo ng nayon, ako'y namangha sa pagtuklas ng isa pang maliit na abandonadong komunidad na nakatago at ang atmosfera sa gabi ay malaki ang kontrasta sa aking naramdaman noong mas maaga sa araw. Sa liwanag ng araw, ang pagkaabandona ay may kagandahang nakakatakot pero sa gabi talagang pakiramdam ko ay nasa isang horror movie ako. Hindi ka panipaniwala kung gaano kakaiba ang pakiramdam sa parehong lugar depende sa oras ng araw. Doon sa harap ang pinakamultong gusali. Pero sa tingin ko, tingnan muna natin ang gusaling ito. May mga nakakatakot na bagay sa harap na nagpapalakas ng aking interes pumasok. Oh, talagang nakakatakot sa loob nito. Ililipat ko muna itong bagay na ito. May larawan dito, hindi ba? Grabe, wow. Ito siguro ang tanging larawan dito. Isang maliit na batang lalaki ito. At alam mo ba kung ano? Yun yung kanyang mga stuffed animals dun. Eksaktong pareho sila. Tingnan mo lahat ng mga stuffed animals lang. Nakaupo sa couch na ito. Tingnan mo yan. May Powerball ticket din dito. Oh. Wow, nandito pa rin ang telebisyon at isa pang telebisyon. Sa tingin ko nandito na si Dave. Ano nung balita, Dave? Kaya ito ang bahay ni Deborah. Bahay ni Deborah? Sa bahay ni Deborah, natagpuan ko ang isang pie suit mula kay Deborah. Saan? Iniwan ko itong pie suit dito. Hindi ko alam kung ito. Hindi talaga mahalaga ang address dahil nandito na rin naman ito. Tama. Oh, nakalagay dito, Deborah A. Grace.
mula 2011 o magtatapos ito sa 2011. Pero siguro po ito ang kanyang tahanan. At tingnan mo, meron pa silang mukhang patak para sa mata ito. Ito ang nakakuha ko matapos magpa-LASIK surgery. Hula ko ito ang kusina kahit na wala na lahat. Hindi ko makita ang stove, ang ref, ito'y puro basura lang. Pero makikita mo ang ilang wallpaper. Sa sulok dito na medyo cool. Napaka old school, parang retro. Oh, kaya tinuro ni Dave na merong pana dito. Ano ba ang ibig sabihin nun? Maarte bang ito ay iniwan noong Pasko tulad ng iba pang lugar? Oo, ito ay isang Christmas card. Maaring mula ito sa isang kamag-anak. Iwanan ko lang itong nakasabit doon. Pakiramdam ko, ito ay maaring asbestos. Gusto ko talagang suriin. Ay, babalik ko to sa lugar nito. Sa tingin ko nito ay inilagay dito para hindi makapasok ang mga hayop. Tama, kaya ito ang kabilang panig. Mukhang masama rin ang hitsura nito. Tingnan mo ang pintura na nagbabakbak dito. Ibig kong sabihin buo pa rin ang karpet sa sahig nito. Ano ito? Laruan lang ito. Mas maraming nakakatakot na manika at laruan. Oh, may maliit na piano dito pero sa isang beses hindi ito gumagana. Pero sa tingin ko kailangan mo talagang isaksak ito. Oo, yan ay isang talagang nakakatakot na upuan na SpongeBob. Oo, talagang basura rin dito. May basement. Kaya ako bang pumunta sa ibaba matibay nito? Okay, hindi sila masama. Baka may taong walang tahanan na nakatira dito. Maraming larawan ng pamilya na dati rito sa estante. Alam mo, ito ang dahilan kung bakit gusto ko maghanap ng mga lumang larawan. Gusto ko makakita ng kung ano ang buhay noong mga nakaraang araw at sa isang paraan, ito'y talagang malungkot na makita. Tingnan mo, sila mukhang magandang lugar para tumira. At narito ang ilang mga nakakuwadrong larawan. Malaking masayang pamilya. At palagay ko sila ay parang iniisip ko na sila ay fan ng Godzilla sa isang saglit. Pero sa tingin ko, ito'y isang laruan na dinosaur pa rin, mayroon ng gulay. Hindi pa nabubuksan at mayroon pang ibang mga dilatang bagay dito sa kabilang panig. Matapos suriin ang mga natitirang kwarto at bahay na walang kapansin-pansin, nagpasyang bumalik ako sa boarding house. Ang kusaling ito ay kilala bilang hotspot para sa mga paranormal investigator at ninais kong malaman kung tumugon ito sa reputasyon nito. Talagang masama doon. Ang gusali ay nasa lubos na kalagayan ng pagkasira. Halos gumuguho sa paligid ko. May mga butas sa sahig at nagpakiramdam ito sa akin na ako ay nasa isang patibong ng kamatayan. Nagpasya ako na hindi worth sa risk ang mga panganib tulad ng asbestos at amag sa lugar na iyon. Sa halip, nagsimula akong mag-isip ng mas ligtas na lugar para mag-set up ng paranormal na investigasyon. Ako'y hindi na mag-iimbestiga ng paranormal dito, masyadong delikado at mapanganib. Susubukan nating hanapin ang ibang gusali na hindi nagkakahalaga ng panganib sa iyong buhay. Handa na ako, may karagdagang kagamitan pa ako para sa multo, electromagnetic field reader, a radiation equivalent man pod, at iba pang mga klasiko. Pagkatapos lumabas muli, napansin ko ang isa pang gusali na lubos kong hindi napansin. Dahil sa kuryosidad, mabilis akong pumasok para makita kung ano ito. Sige, ito ay isang talagang kawili-wiling lugar.
Yan ay isang medyo astig na robot na laruan. Ano ang mayroon sa lahat ng mga tray? Amoy ang mga pusa dito. Matapos tumingin-tingin at maamoy ang natatanging amoy ako. Medyo nagsimula akong mag-isip at napagtanto na ginagamit ang bahay na ito bilang isang kanlungan. Para sa mga pasanan, patuloy na nalalakad-lakad sa paligid ng nayon. Habang ako'y lumalabas ng bahay, tinahak ko ang daan patungo sa bahay na gusto kong gawin, ang paranormal na investigasyon, at natagpuan ko na si Dave ay nasa loob na. Lumalabas na pareho kami ng ideya. Parang may hayop na sumisigaw sa labas. Nag-iisip din akong gawin ang paranormal na investigasyon sa bahay na ito. Kasi kakapunta ko lang sa kabila. Ang pangit ng boarding house, bro. Hindi ako... Agad-agad naglakad-lakad lang ako at gusto ko lang lumabas. Nakahuli ka ba ng kahit ano? Yung music box ay biglang nagpatugtog. Parang may humaharap doon. Wala nang ginagawa kundi manatiling tahimik dito sa akin. Parang may naglalakad sa itaas. Parang 3 o 4 na beses. Kaya alis ka na. Papunta ka sa itaas. Aakyat ka. Ililipat ito sa ibang bahay. Maghahanda ako at gagamitin ko lang ang aking mapagkakatiwalaang EMF reader at malamang nakita mo akong inilalagay ito dito sa tingin ko. Ito ay perpektong lugar talaga dahil kung ikot-ikot ako dito at ito'y umiingay, maaabisuhan ako. Hindi tulad ng ibang EMF reader, may tunog ito dahil ito'y pasadyang ginawa. Hindi mo makikita ang anumang EMF reader na tulad nito. Hindi ito nag-ring habang ako'y naglalakad pero magse-set up pa rin ako dito. Sa tingin ko ito ay perpektong bahay para sa paranormal na investigasyon dahil marami tayong laruan. Ang mga espiritu ay maaaring magdikit sa mga ito at mayroon din tayong mga larawan sa ibaba na maaaring maging isang bagay na maaaring idikit ng mga espiritu dahil nagtataglay ito ng maraming enerhiya at alaala. Perhaps na paranormal na investigasyon, gusto kong maging tunay o raw hanggat maaari ang mga bagay. Walang musika o tunog na epekto. Kung may mapansin kang hindi pangkaraniwan, ipala mo sa akin sa mga komento. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang tulungan ako sa pamamagitan ng pagpindot sa button na like, kaya halos lahat ay na-setup ko na. Sa totoo lang, ang ginawa ko lang ay maglagay ng night vision camera na palaging nagmamasid sa akin. Gagamit ako ng app para makipag-usap sa mga espiritu dito. Kailangan ko ito. At agad ito lang ang sinabi na kailangan ko ito at troop kawili-wili nga. Ilalagay ko ang aking telepono sa isang lugar. Baka dito ako tatayo kaya naisara ko ang pinto. Ito na. Nakasabi lang ito na. So, agad-agad ako nakakakuha ng mga tugon. Naatala mo minsan hit or miss ito. Oo, gumalaw lang ang pinto mga kaibigan. Ang pinto. Pwede lang gumalaw. Sinabi ni Rafter na hindi daw may tumasil ka ang karaba ko niya mga ngayon. Parang natutunan mo na kung paano gamitin ang aparato na ito sa aking mga kamay para makipag-usap. Maaari ka bang sumubok na magsabi ng mas maraming salita? Ilalagay ko lang ito doon. Hawakan ko lang ito. Pakipaalam sino ang nandito. Para sa'yo lamang. Para sa'yo lamang? Para sa akin lamang. Maaari mo akong ipaalam, ako lang ang nandito. Maaaring combinate buwans tao tulad ng yakting mga kaibigan Chima pero wala na sila. Ako'y mag-isa dito. Reading ko, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Ako si Steve. Hindi ako mapanganib at nandito lang ako para alamin ang tungkol sa lugar na ito. At kung maaari mo akong tulungan dito, malugod ko itong tatanggapin. Maaari mo ba akong ipaalam ang iyong pangalan at ikaw ba yon na nagbukas ng pinto? Ibig sabihin, hindi naman mahangin, mga kaibigan, maririnig ninyo ang hangin. Hindi talaga ako makapaniwala na nagbukas lang ang pinto dahil wala talagang hangin. Dati ka bang nakatira dito sa bahay na ito? Okay lang, binibigyan kita ng buong pahintulot na makipag-usap sa akin. Kailangan mo lang makipag-usap sa aparato na itinuturo ko. At ano walang siyong sasabihin tiyo ay sasabihin sa akin. O baka bibigyan kita ng iba pang aparato na paglalaruan.
Since wired ka sa Gensetsu Chimusara ay maaari ka mong sa hawakan at magre-ring ito. Isa magpapalit ng kulay at tutunog ito. Baka magamit natin para makipag-usap. Ayos lang ba? Kailangan ko lang ilagay ang mikropono dito. Tara na, ang dami mong sinabi kanina. Umalis ka na ba? Nahihirapan. Nahihirapan dito. Nakakasabi lang na nahihirapan. Naririnig ko parang isang bulong, parang tunog ng pagpito. Ano yung ingay na iyon? Sa tingin ko galing ito sa loob dito pero parang galing din sa labas ang tunog. Nahihirapan ka bang makipag-usap mo? Kung gusto mo pwede mong gamitin ang enerhiya ng aking kagamitan. May naisip ako baka kung bubuksan ko ang aking malakas na flashlight ay makakakuha ito ng enerhiya mula dito. Kung nahihirapan ka, bubuksan ko ito at maaari mong kunin ang enerhiya mula dito. Maraming kapangyarihan ito. Oh, nag-o-off na ito mga kaibigan. Ikaw ba ito pare? Hindi ko pa ito nakitang nag-off ng ganito. Parang baliw. Tama, pagkatapos ko lang buksan ng flashlight din. Okay kung nahihirapan ka dito. Sa device na yon, oh. Gumawa lang ng ingay kapag sinabi mong kailangan pumunta sa pula. Baka makakapag-usap tayo sa pamamagitan nito. Baka mas madali ito para sa iyo. Ano sa palagay mo? gusto mo ba ito hanggang sa pula? Kung sumasang-ayon ka, hindi yan orange. Subukan mong pumunta sa pula. Oo, ituloy mo lang. Oh, maganda. Sige, gamitin natin to para makipag-usap at... Bigla lang itong tumigil. Kung dati kang nakatira dito, pula mo ulit. Okay, salamat. Ikaw ba ay isang bata? Ikaw ba ay isang teenager? Posibleng isang espiritu ng isang teenager ang kausap natin. Kaya itatanong ko ulit ang ilang mga katanungan at gagawin mo lang na pula o kahel ang aparato na ito kung sumasang-ayon ka sa akin. Ito ba ang iyong tahanan? Sige. May pamilya ka ba dito? Nandito rin ba ang iyong ina at ama? Wow. Salamat. Ano ang sana nangyari sa kanila? Buhay pa ba sila ngayon? Wala. Nakakarinig ako ng kung ano sa itaas. Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Talagang may naririnig ako sa itaas. Ano ang...
Ano ang ibig mong sabihin sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin doon? Patay na ba sila? Magtatanong ako. Ulitin ko, patay na ba sila? Ilao na. Ito ay magiging pula kung patay na sila. Sige, dilaw. Baka hindi buong pamilya ang patay. Ibig mo bang sabihin, iilan lang sa inyo ang namatay kasama ka na? Well, tumama ito sa pula ng 2 beses. Sino pa ang namatay? Buhay pa ba ang iyong mga magulang? Kaligayahan. Sinabi lang nito na kaligayahan. Ano ba ang ibig sabihin noon? Kaligayahan, ibig sabihin ba nito ay masaya ang iyong mga magulang? May kutob ako na baka nasa langit sila, oh. Oh, totoo ba yon? Nasa langit sila ngayon. Wow. Lahat ay may sensor sa sinasabi ng device na yon at sa EMF na nag-o-off. Ang espiritu na kausap ko ay baka nakakulong lang dito. Kung nasa langit ang iyong mga magulang, bakit nandito ka pa rin? Sa tingin ko ilalagay ko na ito sa tabi, ang bigat na dalhin ng mga bagay na ito, pero iiwan ko lang ito dito. Sakaling mag-off ito, tutuon ako dito ngayon para sa komunikasyon. Bakit hindi ka pa nakakapag-move on? Makasalanan? Makasalanan akala ko na marahil ang spiritong ito ay nagkasala at hindi siya pinapayagang magpatuloy. Nakikiramay ako sa iyo. Bilang mga tao, alam ko kung ano ang pakiramdam nito. Nabubuhay tayo sa buhay ng kasalanan. At nagkakamali tayo araw-araw. Ngunit may paraan para malunasan ang kasalanan sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran. Maaari kang humimingi ng kapatawaran sa Diyos. Tiwala ka sa akin, maaari kang magpatuloy. Hindi mo kailangan maging nandito, ngunit maaari mo bang ibahagi sa akin ang iyong buhay? Ano ang pakiramdam ng nakatira dito? Ano, iyong pamilya ba ay mga minero? Nagtatrabaho ba sila sa minahan? Ang bigat talaga ng pagdadala ng kamerang ito. Sige. Sige, sinabi lang nito na sige. Maganda ba ang pamumuhay dito? Nakita ko ang mga larawan ng iyong pamilya sa ibaba sa basement. Iyon ba ang iyong pamilya? Nakakaloka kung paano hindi gumawa ng kahit isang... Ingay muli. Iyon ba ang iyong pamilya sa ibaba sa basement? Yung mga larawan... Mga pare, paano kung bumaba na lang tayo sa ibaba? Kung iyon ang kanyang pamilya, baka maalala niya. Hindi ko alam, parang mas maalala pa. Sinabi lang nito na nagngingit-ngit. Sige. Ikaw ay nangingit-ngit. Ano ang ikinagalit mo sa iyong pamilya? Hindi ba masaya ang buhay dito? Ibig kong sabihin ang daming laruan, pakiramdam ko inalagaan ka ng iyong ina at ama. Talagang pakiramdam ko kapag binuksan ko ang flashlight, ito ay nagsimulang kumuha ng kanyang enerhiya. Alam mo ba mga kaibigan, tara pumunta tayo sa ibaba. Sa basement, kukunin ko ang aking mga gamit at lilipat sa ibaba. Sige, lilipat ako sa ibaba sa basement. Tara tingnan natin ang mga larawan ng magkasama. At magtatanong ako ng mas maraming katanungan doon. Ilan lang ang masasabi ko na ang sesyon ay isang malaking tagumpay. Nabunyag natin ng napakarami kaya ipaalam mo sa akin sa mga komento kung ano ang naisip mo tungkol dito. Pagkatapos maayos ang masabay sa mga kwartong ito, inimpak ko ang aking gamit at nagpatuloy ako pababa. Papunta sa susunod na basement. Hinto! Tumutunog ito sa tingin ko gagamitin ko na lang ang ghost app dito. Ilalagay ko ito dito. Tumigil lang dito, sabihin mo sa akin sana ikaw pa rin yung kausap ko kanina.
Ito ba ang pamilya mo na tinitignan ko dito sa mga larawan? At muli, alam mo, itong bagay na ito ay bihira. Talagang gumana. Kaya talagang naniniwala ako na mayroong kahit ano dito. 24? O ang lakas nito. Sinabi lang nito na 24. Ano ang ibig mong sabihin ng 24? May 24 na tao ba dito sa mga larawang ito? Iyon ba ang sinasabi mo? Or sinasabi mo na iyon ang edad mo ngayon? 24. Pamangkin na babae, pamangkin na babae. Ano ang ibig sabihin mo ng pamangkin na babae? Maliban kung mga lalaki, ano kung itong bahay ito ay duplex? Tama ba? Ano kung ang kabilang bahay ay parang ang kanilang mga kamag-anak na nagtirahan? At baka sinasabi nito na isa sa mga larawang ito ay maaaring siya o maaari yung kanyang pamangkin na babae ang ililipat ko sa itaas ng mga larawan at gusto kong ilawan mo kung alin sa mga ito. Minsan Minsan ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na nandito ang iyong pamangkin? Nasa isa ba siya sa mga larawan? Mukhang isa lang ang babae dito. Ito yung babae dito. At sa tingin ko siya rin yun doon at doon. Isang paraan lang para malaman, kaya ang gagawin ko ay ililipat ko itong aparato sa aking kamay sa ibabaw ng mga larawan at gusto kong palayasin mo ito para sasabihin sa akin kung iyan ba ang iyong pamangkin. Okay? Doris. Doris ba ang pangalan niya? Dito si Doris Brusang batang Spanish Nation and siya ang iyong pamangkin. Sobrang crazy ito mga kaibigan, hindi pa ako nakaranas nito. Okay, dilaw? Gamitin mo lahat ng enerhiya para gawin itong pula hanggat maaari. Kaya mo ba yun? Gusto ko na maging pula ka para kumpirmahin, oh. Okay, oh. Ano tungkol dito? Ito ba ang iyong pamangkin, oh? Pumunta sa pula para kumpirmahin. Kailangan kong siguraduhin na ikaw ang nakikipag-usap. At kung ito'y pula, maaari kong garantiyahan na ako ang kausap mo. Oh? Okay, iyon ang iyong pamangkin? Kaya sinasabi mo sa akin na tinitignan ko ang iyong mga Ds? Tinitignan ko ang iyong pamangkin? Sinabi mo na 24. Ang tanging tao na mukhang 24 dito ay yung lalaki doon. Ikaw ba yan, Pakiramdam ko ay kausap ko yung lalaki na yon. At sa ngayon ay kinikilabutan na lang ako. Oh, sige, ito ay nagiging crazy na hula ako. Ikaw yan. Ikaw yan ha, ikaw yan. Ikaw ba yan na kausap ko banal na pumupula ng maraming beses? Ano ito? Hindi ito normal. Hindi normal yan mga kaibigan. At alang nakakalokang bagay ay tuwing ilalayo ko ito sa mga larawan. O sasabihin ko sana, tuwing ilalayo ko ito sa mga larawan, halos hindi ito gumagana. Pero ito'y patuloy pa rin tingnan mo. Yan lahat. Tama. Para hindi totoo. Hindi yun totoo. Naisyo'y isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ito'y nagwawala tuwing ako'y lumalapit sa taong ito. Sige, tingnan mo yan. Halos wala. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung paano naging posible yan. Maari ka bang makipag-usap sa akin gamit ang mga salita sa pamamagitan ng device na ito? Dito pare. Gusto kita maging Valentine ko. Nagtataka ako kung ano ang nangyari. Mukhang bata pa ang taong ito.
Walang paraan na basta na lang siya namatay. Paano ka namatay? Namatay ka ba sa mga mina? Pakiusap ipaalam mo sa akin, iyan lang ang tanong na itatanong ko at pagkatapos ay aalis na ako agad. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga dasal. Baka kailanganin nito ng mas maraming enerhiya. Dito kunin mo ang enerhiya mula dito muli. Alam mo, pupunuin ko rin ito ng enerhiya. Kuhanin mo lahat ng enerhiya mula doon. At sabihin mo sa akin ang sagot, namatay ka ba sa mga minahan? Hindi ko alam kung bakit mayroon akong pakiramdam na ito na nang sinabi niya, ito ay dahil siya ay makasalanan. Baka iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Baka iyon ang dahilan kung bakit naniniwala siya na siya ay namatay at naipit dito dahil siya ay nagkasala. Sige, pero mukhang napakatahimik na ngayon. Baka ayaw na niyang sabihin, ito maghihintay ako ng kaunti pero aalis na ako. Alam mo ba kung ano ang napansin ko sa taong ito? Ito ay mga sertipiko ng kapanganakan. Nakahiga lang dito 1,989. Saan tayo? Ano saan tayo ako? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin yan. Naniniwala ako na nasa bahay ka. Pero sinabi ko na tayo kaya ibig sabihin ba? May maraming espiritu akong nakakausap kung hindi nila alam kung saan sila nangyari. Ito biglaan. Nangyari po to ang isang aksidente sa mga isip. Ito ang aking iniisip. Sigurado lang gusto kong ipaalam sa iyo na hindi ka buhay ngayon. Kailangan mong maintindihan iyon. At pakiramdam ko na sa paraan ng iyong pakikipag-usap, ito ay naging aksidente. Mula sa mga isip ko, nagkakaroon ako ng pangilabot. Pero kailangan ko nang umalis. Huli na ang oras. Kung malabar kang bungtubot para siya. Mahusay sana kayo ay mabuhay ng mapayapa. Makatuloy. Alis na ako ngayon. Bumalik ako sa bus habang isinasagawa ang aking investigasyon. Ang mga kaibigan ko ay abala rin sa kanilang sariling gawain. Sabik akong marinig ang mga ebidensyang kanilang nakalap. Hindi kalayuan ang mga natuklasan naming ebidensya. Ang astig na magkapareho tayo ng karanasan. Ay, sige. At ako, nilabintanan ko ng Dr. 60 at tinanong kung saan ako dapat pumunta, kanan o kaliwa. Sinagot ako ng boses na kaliwa, kaya iyon ang aking sinunod. Unang palapag, hindi gaanong marami. May narinig akong kalabog at may ilang taong kumakausap sa akin, ngunit walang kahibangan sa Dr. 60. Pumunta ako sa ikalawang palapag at direktang harap ko nag-alarm ng maraming beses ang radiation equivalent manpodtol. Parang kahibangan na may taong nakatayo sa harap ko, sinusubukang harangin ako sa pag-alis sa pasilyo. Oh, grabe. O sila ay nasa harap ko lang na pinapanood ako sa alinmang paraan. Iyon ang pinakamahusay kong patunay dito, personal sa aking karanasan. Sa tingin ko ito ay isang miyembro ng pamilya o isang tao na nandito. Hindi ko alam. Iyon ang aking nakuha mula rito. Nakakatawa kasi ganun din ang nararamdaman ko. Para akong nakikipag-usap sa espiritu. Hindi ko alam kung parehong bahay sa'yo pero ito yung duplex na isa. At ang sa akin ay duplex din. Ito ba yung may mga manika sa loob? Oo, hindi ko alam dahil may dalawang panig. Pero wala namang laman ang kaliwang panig baka pero may mga bagay sa kanang panig. Sa sofa? Oo, yun ang kanang panig. Ginawa ko ang kaliwa. Ginawa natin ang parehong bahay, kapatid, kahit nakakaloka dahil iyon ang nakuha ko sa komunikasyon. Kausap ko ang isang miyembro ng pamilya at sinabi niya na ang kanyang edad ay 24. Hindi ko alam kung ibig niya mang sabihin na iyon ang edad niya ngayon o iyon ang edad niya noon. Pero ang nakakagulat, sa basement may mga larawan ng pamilya kasama ang isang lalaki at mga batang pamangkin niyang babae at lalaki na tila SFH. Mukhang 24 na taon gulang ang lalaki. Batay sa lahat ng ebidensya na ating nakuha, naniniwala ako na nakikipag-usap tayo sa dalawang espiritu. Isa Na maaring isa na. yung dalawang sawatan sa isang menor de edad at isa pang namatay ay patungo sa opisina ng United States Reader. Palagay mo sa iyon yung saloobin at teorya tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari sa mga komento sa ibaba. Sila ay maaaring matakpan. Iyon ay totoo.
Sa atin kami ay nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig, ngunit ang mga minero ay lumabas. At kahit sa UK, maraming minero ang namatay. Yan ay totoo. O yun ang ibig kong sabihin. O ibig kong sabihin ang mga Myers ay maninirahan sa bayang ito. Ano man. Nagtakda ako ng ilang aparato. Ang REM pod ay hindi kailanman nag-off sa akin, ngunit ang music box sa basement ng bahay ay tila pinag-uusapan natin na may mga larawan. Yun ang oras na ako'y pumunta. Napili ang maraming. Oo bro, may kakaiba sa bahay na yon. Grabe, kaya ikaw. Kaya meron siyang isang babae. O meron kang isang babae na kung saan ay interesante ako. Meron din akong isang babae. O pero, Kaya sino ba sa solos niyo mapafayin ito at maaring tayong? isang asawa ng isang minor de edad. Imagine sa ko, mamachi mo naging gasword siya. Tapos kausap ko ang lalaki. Ikaw, Maaring naging kayo. nakikipag-usap sa kanyang asawa. Pare, alam ko, ang cool nun. Oo. Ang cool ko, ako ang nasa sulat. Tuwing sinasabi ko ang pangalang Lin, Noong gabing iyon, kami natulog, sabik ibahagi ang mga karanasan sa may-ari kinabukasan. Ngunit na ang akala ko'y nalutas ko na ang misteryo ng mga espiritong ito, nagising kami sa isang sobrang nakakakilabot na pangyayaring nagpaliwanag sa lahat. At bigla, lahat ay naging malinaw. Binigyan kami ng may-ari at asawa niya ng mas maraming pagkain at ikinuwento ang dalawang kahindik-hindik na insidente ng pagpapakamatay sa lugar na ito. Pero hindi sa pangkalahatang lokasyon na ito sa tingin ko. Ay dating nakatira dito sa bahay na ito. O yung babae ay dating nakatira sa bahay na yon? Okay, oo. At yung lalaki ay nasa lugar na ito rin? At saka sila ay namatay. Mula sa ano ang ikinamatay nila? Carbon monoxide sa kotse. Alam mo, parang isang lumang trick na binubuksan mo yung kotse at nagpapakulong ka lang sa loob ng trunk at sila'y natutumba dahil sa carbon monoxide. At saan nila ginagawa yon? Sa tingin ko sa garahe. Ito ang garahe mo na matatagpuan mismo sa harap ng nayon. Isa sa mga iilang kamatayan sa Yellow Dog Village, siya ay nabuntis. Siya ay sobrang nahihiya, sobrang natatakot sa mga magiging kahihinatnan. At yun talang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Lalo na alam mo nung mga panahon na yon, ang mga pamilya ay magiging sobrang pakahigpit kung mas mangyayari ang isang bagay na strand man nito at siguraduhan ako na ang ama o ang ina ay hindi ito tatanggapin ng maayos. Maraming iniisip na tumatakbo sa aking isipan ang mga komunikasyon ng espiritu mula kagabi ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam na parang nakakausap ko ang mga taong trahedya ang nagpatiwakal dito, lalo na ang espiritu ng buntis na babae. Pagkatapos ay bumalik ako sa nayon kung saan nalaman ko na ang isang babae na dating nakatira dito ay dadaan para pakainin ang mga pusa. Gusto ng isa na ito ng pagkain na pa siya kung samantalahin ang pagkakataon para magsagawa ng mabilis na panayam sa kanya rin maraming pusa. Oh, sila itim din. Mahal ko ang itim na mga pusa. Ang itaw ng mga pusa ay parang paborito ko ito. Ano? Mayroong sandalawang dato, 45 pusa at malamang mayroon pang iba doon. Parang papasok ba ako? Hindi. Makakausap namin siya sa 1 minuto. Parang pinapakain lang niya ng marami ang mga pusa. Maayos silang inaalagaan dito. Ano ba ang ilan sa iyong pinakaunang alaala habang lumalaki sa Yellow Dog Village? Nagmula pa nung matagal na. Marami akong alaala. Sa totoo lang, noong ako'y isinilang, doon ako nakatira sa bahay na yon o doon o. Yung malaki sa likod o yun yung pinakamataas dito. Pero kapag lumipat ka dito, kailangan kasal ka na, may trabaho ka na, oo. Napakahigpit pero magandang klase ng kahigpitan. Ilang taon ka na ba nung nakatira ka dito? Well, ipinanganak ako nung 65. Lumipat ako dito nung 21 ako. Matagal ka na palang nakatira dito, Astig. Kaya mula pagkabata, dito ka na. Ano ang pakiramdam na lumaki rito nung bata ka pa? Oo, maganda naman. Talaga? Oo, marami ring mga bata rito. Oo. Sobrang saya siguro nun, naglalaro lang. Tama? Wow. Pero lahat nagbabantay sa bawat bata, hindi ka makakagawa ng mali. Hindi lang isang ina ang meron ka, kundi 36. Nagbebenta sila ng beer mula sa bahay nila. Pinangalanan nila ito. Oo, wow, ang cool naman. Wow, kaya tanong, mayroon ba nung mga insidente sa mina sa nakaraan at mga lihim na mga ito o baka may mga tao na namatay sa aksidente o yun na alam mo? Hindi ko alam, okay? Dahil alam ko may mga ulat na parang hindi ko alam paranormal dito. Pero ano sa tingin mo hindi? Hindi ko sa tingin pero ibang tao ay nakikitungo, oo.
Dahil pagkatapos na mag-divorce ang aking mama at papa, lumipat kami dito. Yung boyfriend ng kapatid kong babae ay dumating nung wala ako at umakyat para maligo. At narinig niya ang pintuan na nagbubukas doon at narinig niya ang isang tao na sumisigaw. Akala niya ako yun na naglalaro sa kanya. Nandito ako. Sa anuman, nasa bar ako noon. Pero mamaya nang umuwi ako, nakaupo sila dito. At tinanong ko sila kung ano ang problema. Kaya hindi pa rin ako umakyat. At sinabi nila sa akin ang buong kwento at libre na silang umakyat. At alam mo ba yung babae na nagpakamatay sa garahe na yon? Oh, si Patty. Doon siya nakatira sa bahay na yon. Ito pala yung bahay kung saan siya nag-aral. Siya, aling bahay, siya yung isa na nakabitin or natagpuan siya sa trunk ng kotse ng kanyang tatay sa garahe. Oo, sa likod. Doon siya nakatira. Grabe siya. Doon din siya nakatira. Patty, oh my God. Meron bang iba siguro? Siguro, Leche? Kung kilala mo si Patty, hindi ko maalala ang apelyido niya. Kilala mo ba ang kahit sino? May narinig ako na parang Jessica. Kahit sino lang na may J, siguro okay kasi may narinig ako. Akala ko ba may Lynn sa problemang ito sa mahal kong 6 na apo. Bibili ako ng bagong recorder. Susubukan ko ang bagong recorder, hindi ang aking... Asawa ng kapatid ko ngayon. Oh, siya yung nandito nung araw na nangyari yon. Alam mo ba kung ilang taon siya namatay? Nagpakamatay ba siya? Parang 18 yata kasi meron akong... Isang bagay kasi may nangyari kagabi na nagsasabing 24. Oh. Baka hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Eksakto o... Oo, sa tingin ko nakuha niya. Buntis na totoo siya. Nakakahiya tungkol doon at nagpasya siya na... Hindi 66, 68. Hindi ko kaya ito. Ito yung interesante lang. Siya ay 18. Tama ba? Sigurado ka na makukuha mo yan. Okay, ano naman ang tungkol sa bumbero? Narinig ko ang isang bumbero. Ginawa rin nila iyon, ngunit wala akong narinig tungkol doon. Naiintindihan ko. Nakakuha kami ng kontak sa loob ng bahay na ito, mga bumbero. Ang bahay na iyon. Okay, iyon ang oras na nakakuha ako ng maraming paranormal na aktibidad. Hindi siya nagsabi ng clearance. Oo, hindi mo alam kung ano ang sanhi sa likod nito ako. Hindi ko kilala ang sino man na matanda na pwedeng tanungin. Dahil ang asawa ng aking kapatid ngayon, oo, siya yung nandito nung araw na nangyari iyon. Alam mo ba kung anong edad siya namatay? Nagpakamatay ba siya? Nagpakamatay parang 18 yata. 18 dahil may nangyari sa akin kagabi na nagsasabing 24. Baka hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Oo yata siya. Nabuntis at siya. Oo. Siya ang bumili at nagpasya nito. Hindi yun 66, 68. Hindi ko magawa. Ito yung talagang kawili-wili. Siya ay 18. Tama ba siya ay 18? Oo, yun. Yung maganda. Sa ibaba dito kami ay barahin ito tuwing tagsibol tapos kami magsiswimming doon, no? Sa taglamig, ito ay magyayelo at kami magsaskate. Hindi kami matalino noong kami mga bata. Kinukuha namin ang mga puno ng ibang tao. Franz ang pasok. Na mga puno, sinusunog namin ito direkta sa yelo. Dang, ako'y basta... Kayo ay mga manggugulo pala. May mga tao bang dumudulas dito? Wala. May mga tao bang dumudulas lang? Madalas kaming mag-sled dito. Grabe, di ko maisip paano tumira dito. Paano kaya yung mga party? Dito. Mabangis. Oo. Sila ay masaya. Mayroon bang anuman? Nakikipagkompetensya sa iba't ibang kalye? Hindi. Ano ang pinakawalang hiyang party na naganap dito nung ikaw ay bata pa? Jeez, ako. Hindi ko masyadong alam. Dahil tulad ng panahon ng pangingisda, palagi kaming pupunta sa ballpark at magpapainit. Doon syempre umiinom at oo, walang nagpapangisda. Lahat ay uuwi lang sa umaga. Pero ang cool nito, palagi kami nagdiriwang wow. Oh, astig yun ilan sa inyo ang gusto na kasama ang mga kaibigan ninyo dito. Ilan sa inyo ang magpapalipas ng oras doon, baka 10 o 15 mula dito. Wow, dagdag pa. May mga bata kami mula sa Craigsville at Worthington na pupunta doon. Medyo tunog tulad ng mga bata mula sa IT o Stranger Things. Oo, lahat ay magkakasama o parang isang magandang... Naiisip ko ang naging pakiramdam nito. Lalo na noon na walang mga cellphone, walang social media, lahat ay nandito lang at nag-e-enjoy sa nayon sa kung ano ito. Oo, nag-e-enjoy. Magkakabit ka ng 2 lata. Alam mo ba yon? Nag-uusap tapos magsasalita ka ng malakas para marinig ka ng ibang bata. Oh, ang galing. Gusto mo bang magbisikleta? O kahit ano, sana lumaki ako dito. Oh. Ang ganda, oo, ngayon, kahit bumalik pa ang Yellow Dog, hindi na ito magiging katulad ng dati. At ang teknolohiya, lipunan, iba na talaga ngayon. Oo, para... Sigurado, oo. Ang mga tao ay mananatili sa loob ng bahay at ang mga bata ay nasa kanilang... Mga telepono, hindi na ako nakakakita ng bata sa labas ngayon. Oo, ako ay nag-trick or treat. Alam mo yung isang beses ang kapatid ko na babae ay may 4 sa amin na mga bata. Siya ay marunong mag-makeup para sa amin.
na nagbihis kami na parang kiss o kailan ka pumunta sa bahay ng isang tao, kailangan mong manatili doon hanggang sa hulaan ka. Hindi ka pinapayagang umalis. Grabe, okay sa loob ng bahay ng isang oras, grabe. Sila lang pang sumusuporta at nagpapakain sa iyo. Kahanga-hanga ang mga candy at pampalasa. Bilang bata, nakatira rin ako sa ganitong kapitbahayan. Kasama ng ibang mga bata, sama-sama kaming nagsiscooter pababa ng burol, nagbibisikleta at gumugulong sa dalisdis tuwing winter. Ganito rin ang nakukuha kong vibe dito, parang gayong pamumuhay din para sa mga lumaki rito. Pagiging tapos sa hukay sa sinuman dito. Oo. Kung saan gusto mo. Kung saan kumatok ka sa pinto at saka katumakbo, ginawa mo yon. Sinabi niya na ginawa niya, oo, itong lalaki. Hindi pa mga alam kung paano maglaba. Siya. Mukhang talagang bata pa siya dahil hindi niya alam kung paano gumamit ng washing machine o magluto. Sabi niya, kukunin niya ang mga kalat sa kawali. Tinanong ko kung naglaba na siya ng pinggan pero hindi pa pala. 31 na siya, hindi pa rin naglalaba ng pinggan. Hindi niya alam kung paano mag-on ng stove. Masama ito. Masama ang henerasyong ito. Tama. Marahil ay ginagawa lahat gamit ang computer bagaman. Oo, totoo. Yan, oo. Paalam. Ito ko natatapusin ng video mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo ito. Kung oo, mag-subscribe at i-on ang notification bells. Malapit na ngayon ng 1 milyong subscribers at alam kong maabot natin ito bago matapos ang taon. Kaya mga kaibigan, i-subscribe na. Kahanga-hanga ang lugar na ito. Gustong-gusto ko ang vibes at atmosfera. Gusto ko rin na may mga alagang hayop sa bukid na sa profesional kung ano ang nakuha ko para sa kanila. Hayaan mo lang akong hatiin ito. Sige, sa'yo na lahat. Ay Diyos ko. Baka hindi ko dapat ginawa iyon malapit sa akin. Pero kahit na, mga kaibigan, mahal ko kayong lahat. Salamat sa suporta. Komento kayo tungkol sa lugar na to. Makikita ko kayo sa susunod na adventure. Kapayapaan at salamat sa panonood.